barkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umaga po ang ating pagbati. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Friday. At ngayon ay June 20, 2025. At oras na po ng ating programang Todo Balita at Komentaryo. As usual, sa lapas ng oras, ihatid po namin sa inyo mabalita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ganyan din po pagtalakay din po natin sa ating mga lokal na balita. Kaya po yung matagapagbalita, ako po si Susan Valdez Siadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Dumako na tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Congressman Abante nakabitin pagbabalik sa Kamara. Todo balita. 21 Philippine government executive na naipit sa Israel, nakatawid na ng Jordan. Todo balita. Jinggoy kumambyo kay Tore. Todo balita. Balita sa ibayong dagat, Iran di maawa, tuloy pag-atake sa Israel. Todo balita.
Sa ating mga balitang lokal, Governor Gico tuloy-tuloy paghatid ng saya sa mga barangay. Todo Balita. Second quarter national simultaneous earthquake drill sa siyudad ng Alaminos isasagawa. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, kinatigan ng COMELEC ang COMELEC Second Division ng petition ni Representative Benny Abante na ipawalang bisa ang proklamasyon ng kanyang kalaban na si Luis Joey Chua Uy dahil sa hindi nito pagiging natural-born Filipino citizen. Dahil sa pagkadiskwalipika kay Uy, si Abante ang diniklara na natatanging qualified candidate na nakatanggap ng pinakamataas na boto sa 6th District sa Maynila, kaya siya ang magiging kinatawan ng distrito sa Kamara de Representantes sa 20th Congress. Ngunit ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi pa rin makakaupo si Abante sa Kamara hanggat walang finality sa desisyon ng pagdiskwalipika kay Uy. Pinalawak pa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang benefit package para sa mga kidney transplant patients. Ayon sa PhilHealth, umaabot na ngayon sa hanggang 2.1 million pesos ang benefit package. Kada transplant mula sa dating 600,000 pesos lamang. Bukod pa rito, ang pinalawak din na suporta para sa dialysis at maintenance care ng mga pasyente. Inanunsyo rin ng mga opisyal ng PhilHealth ang nationwide implementation ng Enhanced Benefit Package para sa adult at pediatric post-kidney transplant. Nakatawid na sa Jordan ang 21 opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na na-stranded sa Israel. Bunga ng inilunsad na walang humpay na missile attack ng Iran. Ayon sa Philippine Embassy sa Jordan, matagumpay nilang tinanggap ang border crossing ng 21 opisyal ng gobyerno sa tulong ng counterpart nila sa Tel Aviv na siyang nakipag-ugnayan sa Israeli government sa misyong ito. The group was Ambassador Santos at the King Hussein border where they were provided with the necessary assistance and issued transit visas at all at no cost to the Philippine government, dagdag pa niya. Samantala, hindi pa rin dadalo si Vice President Sara Duterte sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Nagpaabot na ng mensahe ang Office of the Vice President sa Kongreso at sinabing hindi siya magtutungo sa SONA. Kinumpirma naman ito mismo ni House Secretary General Reginald Velasco at sinabing, "We received this note from her office that she won't be attending the SONA." Tiniyak din naman ni Velasco na handa naman ang Kongreso na tanggapin ang Vice Presidente sakaling magbago ito ng isip at dumalo sa nasabing aktibidad. Hindi na magpapatupad ang gobyerno ng mandatory repatriation para sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Iran at Israel sa kabila ng tumitinding pagpapaula ng missiles ng dalawang bansa. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipapaubaya nila sa mga Pilipino ang pagpapasya lalo na sa mga nakapag-asawa na sa nabanggit na dalawang bansa. Subalit nakandang gobyerno para tulungan at alalayan ang mga ito. Na-contact na aniya ng gobyerno ng mga Filipino sa dalawang bansa at ilan sa mga ito ang nais na may likas palabas sa Israel, gayon din sa Iran na noong una ay bantulot na lumabas sa nabanggit na bansa pero mas marami pa rin ang ayaw magpa-repatriate. Sa panayam naman ng isang programa, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na inaayos na nila ang pagpapauwi ng 14 na overseas Filipino workers sa Iran pero higit 1,000 Pinoy doon ang ayaw umanong umalis.
Wala pang naitatalang kaso ng bagong COVID-19 variant na NB.1.8.1 o yung tinatawag na Nimbus variant. Wala pa ito sa Pilipinas. Sa isang public briefing, tiniyak naman ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa na patuloy na minomonitor ng kanilang Epidemiology Bureau ang COVID-19 cases, partikular na ngayong panahon ng tag-ulan. Inaalam din umano nila kung posibleng nakapasok na sa bansa ang Nimbus variant. Sa ngayon, anya, hindi pa nila nadedetect sa bansa ang naturang bagong variant. Tiniyak ni Hermosa na ang mga taong nakatanggap na ng bakuna laban sa COVID-19 ay protektado pa rin laban sa Nimbus variant. Sinang-ayunan ni Senate President Pro Tempore Jingo Ejercito Estrada ang pinatutupad na reforma ng bagong talagang Philippine National Police Chief na si General Nicolas Torre III sa hanay ng kapulisan. Bigyan din pa niya ang kahalagahan ng pinabilis na police response na aniya ay hindi lamang kailangan kundi matagal na dapat ipatutupad. Sinabi ni Estrada, Chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security, Peace and Unification and Reconciliation, na kanya susubaybayan ng mga bagong patakaran sa hanay ng pulisya sa ilalim ng pamumuno ni Torre. Bagamat nagkaroon siya ng agam-agam sa pagkakahirang kay Torre sa posisyon, sinabi ng pinuno ng Senado na ang mga pinatutupad ni Torre ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa kinakailangang agarang reforma sa institusyon. Nasa 29 na opisyal ng Philippine National Police o PNP ang binalasa epektibo kahapon Hunyo 19 sa inilabas na order ni PNP Personnel and Records Management Director Police Major General Constancio Chinayog kasama sa Rigodon ang isang Major General, 26 na Brigadier General at 2 Koronel. Samantala, ang agad namang nilinaw ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na normal ang sinagawang balasahan at wala itong kinalaman sa ipatutupad o ipinatutupad na 5-minute response rule. Sa ating balita, sa ibaling dagat, desidido ang Iran na takihin ng Israel kahit nagbanta na si US President Donald Trump na nauubos ng kanyang pasensya sa katigasan ng una. Lalong tumindi ang digmaan sa pagitan ng Iran at Israel matapos muling magpakawala ang Iran ng mga hypersonic at long-range missiles laban sa Israel bilang ganti sa pagwasak nito sa internal security headquarters nila sa Tehran. Ayon kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, hindi katanggap-tanggap ang panawagan ni Trump para sa unconditional surrender ng Tehran kaya tuloy ang atake nila sa Israel. Lalong hindi anya sila magpapakita ng awa sa Israel at mga mamamayan nito. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Posurubio, naging matagumpay ang idinaos na second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa nasabing bayan sa oras na alas 9 ng umaga. Ipinamalas ng mga empleyado at opisyal ng munisipyo ang kahandaan sa lindol at nagpakita ng mabilis na pagkilos upang maiwasan ang anumang insidente sa oras ng isang malakas na pagyanig. Nagkaroon naman ng senaryo mula sa Posurubio Community Building at Water District na nagsilbing ceremonial sites ng nasabing National Simultaneous Earthquake Drill. Ipinawalas dito ang kahandaan ng makalahok at kapasidad ng Emergency Response Team na mabilis na tumugon sa trahedya. Sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga libreng serbisyo ng pamahalang palalawigan sa iba't ibang barangay ng Pangasinan. Kamakailan lang, mga residente ng Barangay Malacanang, San Carlos City at Barangay Lawak, Tayug, Pangasinan ang hinatiran ng libreng serbisyong medikal gaya ng check-up, laboratory, gamot at bitamina. Meron ding food packs, seedlings at libreng gupit. Sagot naman ng Gikusina ang mga masustansyang pagkain. Dagdag dito ay libreng veterinary services. Labis na tuwa ng mga residente sa tinanggap na tulong mula sa gobyerno. Sa bayan naman ng Bayambang, nitong nakaraang araw muling dumating ang Department of Agriculture Field Rice para pulungin ang Rice Beast 2.0 Site Working Group nito sa pangalawang pagkakataon sa bayan ng Bayambang. Dumalo ang mga opisyal at representatives mula sa Department of Agriculture Regional
Field Office 1, Office of the Provincial Agriculturist, Department of Agrarian Reform, Department of Science and Technology kasama ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, Department of Trade and Industry at ang Local Government Unit ng Natividad, Lalawigan ng Pangasinan at ng e-agro. Kanilang kinumusta ang progreso ng Rice Bees implementation at ang proposed work plan of activities sa second semester ng 2025. Pati na rin ang mga sustainability strategy para masiguro na tunay na epektibo ang nasabing proyekto. Sa siyudad na Alaminos, bilang pakikisa sa second quarter National Simultaneous Earthquake Drill, ang pamahalang lungsod sa pamumuno ng City Mayor Arthur Brian Celestia nagsagawa ng localized earthquake drill sa Western Pangasinan District Hospital kahapon na umaga. Layunin na naturang pagsasanay na mapalawak mas mapalawak ang kalaman ng publiko hinggil sa tamang pag-uugali ng mga hakbang sa panahon ng lindol, partikular sa ligtas at organisadong paglikas bilang bahagi ng patuloy na kampanya para sa disaster preparedness. Pinangunahan ito ng City Disaster Risk Reduction Management Office sa pangasiwa ni CDRM Officer Mylene Manalastas, katuwang iba't ibang ahensya tulad ng Bureau of Fire, Alaminos City Police Station, Public Order and Safety Office at Philippine Red Cross Alaminos City, Western Pangasinan Chapter. Lumako naman tayo sa balitang lokal. Inaasahang makakamit ni San Miguel Star Center June Mar Fajardo ang kanyang ika-12 PBA Best Player of the Conference Award sa Season 49 Philippine Cup. Bumabandera ang 8-time PBA MVP ng 40.4 average statistical points mula sa nakolekta nitong 17.5 points, league best 13.1 rebounds at 3.3 assists para sa top individual trophy ng season-ending conference. Nauna nang nakamit ng 6'10" na si Fajardo ang BPC Plum sa nakaraang season opening Governors Cup na pinagharian naman ng TNT Tropang 5G. Sumanya kabuuan natin newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyang tagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kantabay natin sa technical side si Ellie Garcia. Oras po natin ganap ng 5:19. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na po lang 5:25. Tuloy ang ating programang Todo Balita at Komentaryo sa ikalawang bahagi po. At welcome po kami po rin. Nandito pa rin po kami syempre. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Happy agaw na Dagupan sa mga happy lang. Yeah, tagalungsod ng Dagupan. Ngayon po ang pang ilang taon na to. City anniversary at may pasok. Hindi naman po nag-request ang local government unit sa Malacanang ng declaration na special non-working holiday ngayon. Kaya nga happy lang. Happy birthday din kay Mayor Jolly Julier Risuelio at saka kay dating Governor Amado Espino. Junior, yan. Mga sabay-sabay kanilang mga birthday. Kahapon yan yung birth anniversary naman ni Jose Rizal. At ay inisip ko, sabi ko, alam ko 19, yun, Jose Rizal yan. Sabi ko, bakit kaya hindi yan sineselebrate? Kaya sabi ko, pero tinignan ko pa nga sa kalendaryo kung red. Hindi naman. Kasi na-confuse ako. Alam ko talaga birthday ni Jose Rizal June 19. Pero bakit kaya sineselebrate yung pagkamatay? Di ba dapat yung pagsilang? Kasi June 3, December 30, di ba, Rizal Day? So, yun yung holiday, yung pagkamatay niya. Yung pagkamatay niya. Hindi yung pagsilang ng isang bayani. Pero binabati rin po natin, congratulations
si King Nixon Castro Mabanta ang top 1 na may rating na 88.10 dito sa katatapos na June 2025 Architect Licensure Examination na nirelease nga po ng Professional Regulation Commission. Ang bilis ng Pero ano pala siya, taga Alaminos. ang bilis ng labas ng mga results ngayon ng mga board exams. Itong June, yung board exam na yon for Archie at lumabas din this month yung result. Kaya nga, taga Alaminos pala siya at 2 beses pala siyang nag-top. Nung una, itong top 1 siya dito sa June 2025 Architectural Licensure Examinations 88.10. At top 2 siya nung Pebrero 2025 bilang Master Plumber Licensure Examinations 85.60. Kaya sabi nila sa Alaminos, our kababayan King Nixon Castro Mabanta did our city proud not just once but twice. Ayan. So Tali na siya talaga. kahapon binigyan siya ng pagkilala. Siyempre very proud ang family ng Pangasinan State University. Nagkaroon ng simpleng okasyon doon sa PSU Urdaneta Campus dahil doon siya nagtapos ng architecture kasabay ng isa pang activity ng PSU. So congratulations at saka eto namang Pangasinan State University, palagi naman yan na meron silang mga estudyante o mga graduates na napapasama palagi sa top 10 ng iba't ibang board exams at mataas yung kanilang batting average sa mga nakakapasa. So, yan po yung pinagmamalaki ng lalawigan ng Pangasinan. Pangasinan State University, meron pong 9 na campuses ang PSU. Lingayen, yan po yung main campus, tapos yung iba pang campuses, iba't ibang specialization na yon. Like for example, pag agriculture pag-uusapan, nandyan ang PSU Asingan at saka Santa Maria. Ang specialization ng PSU? Merong PSU Lingayen, PSU Alaminos, PSU San Carlos, Bayambang, at meron pang iba. Shampoo, lahat yan. So, congratulations. We can just imagine yung tuwa ng mga magulang at kamag-anak nitong hindi lang minsan nag-top sa board exam, kundi 2 beses sa loob ng 1 taon. Ayan. Pero syempre, yung school, number 1 dyan na natutuwa talaga. Kasi ibang-iba pa rin yung ibang-iba pa rin yung naibibigay nitong tawag nito, karangalan para sa paaralan. Okay, kagabi ginanap ang na yung tawag doon sa programa na yon ng diyan sa Monarch Hotel kung saan ito po yung Pangasinan Referral Network Collaboration Meeting sa pagitan ng Province of Pangasinan at saka ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na kung saan dumating mismo ang presidente ng PhilHealth. President and CEO ng PhilHealth. Bago pala siya. Bagong upo lang pala siya. Si Dr. Edwin Mercado. So, kagabi sa isang simpleng pakikipanayam, ayan, nalaman po natin na itong tungkol nga po dito sa programa ng ikonsulta na talagang massively isinusulong hindi lang po sa lalawigan ng Pangasinan, kung hindi sa iba't ibang mga lalawigan, La Union, at Ilocos Sur, pero yung sabi nilang isa pang talagang massive din yung pagsulong nila, Aklan, at saka iba pang mga probinsya. Meron yung 4, sabi niya, na probinsya na meron ng kahalintulad na programa ng lalawigan ng Pangasinan, na ito malaking tulong, admittedly, sinasabi naman po ng PhilHealth, na malaking tulong sa kanila yung ginagawa ng mga local government units, mga provincial governments, na pagpapa-enroll sa konsulta program ng kanilang mga residente. So yung tanong natin kahapon, parang oo nga kung sakasakali nga, kasi nga massively nga po ito na ipinopromote nga po sa iba't ibang munisipalidad at in-encourage ng PhilHealth na gayahin ng ibang lungsod o munisipalidad ang ginagawa po ng provincial government, i-replicate nila itong ginagawa ng provincial government para lahat po ng mga mamamayan ay ma-enroll sa PhilHealth. Pero ang tanong nga natin, kasi nga
ang alam natin, bawat enrollees, merong counterpart ito na 1,007. Ayan. 1,007 ang babayaran ng PhilHealth sa accredited na service provider. Meaning, ito po yung ospital na pagpapagamutan nila. Pero yun nga pala, sabi nga niya, kung lahat ng mamamayan, tulad na, ito yung lagi rin sinasabi ni Governor Ramon Gico III, kung lahat ng mamamayan ay nais niya talaga ang mga residente o mamamayan ng Pangasinan ay malusog. At sabi nga niya, ang gusto nga niya, maging pinakamalusog ang mamamayan o mga residente nga po, mamamayan ng Pangasinan. So yung sagot nga kapon ni CEO at President, first name? President Edgar, apelido. Ayan, si President Edwin, hindi siya Edgar. Edwin Mercado. Ng PhilHealth, sabi nga niya, kasi tanong nga natin, baka naman kung lahat naman ng Pilipino naka-enroll sa PhilHealth, baka naman mabangkarote yung PhilHealth. So hindi naman daw kasi parang kung lahat nga naman ng tao ay maiiwasang magkasakit. Dahil nga ito nga yung preventive nga, wala kang sakit pero nagpapa-check up ka, nadidiscover mo yung sakit mo, maaga nga titreat, maaga nagagamot. So wala nang mas malaki kasi ang nagagastos o gagastusin din ng PhilHealth kapag mas malala yung sakit mo later on. So, mas mataas yung coverage noon. Kaya naman hindi sa umiiwas ang PhilHealth sa malaking gagastusin nila, kundi mas maganda pa rin kasi yung healthy ang mamamayan o kaya yung less ng gastos ng mamamayan sa pamamagitan nga nitong konsulta program. Ayan, at yung sinasabi nga po rin noon na magamit mo man o hindi yung pagkaka-enroll mo nga dito sa e-consulta na to, may counterpart na 1,007 na ang PhilHealth na pupunta sa gobyerno o sa service provider, pero hindi, ang malinaw yung pagkakasabi nila, no services, no pay. No pay. Hindi babayaran, walang babayaran kapag anong tawag nito, kapag hindi mo naman na-avail yung serbisyo. Hindi naman nagpa-check up, hindi naman nagpa-lab test. At yung pagpapa-lab test ay base yan sa sabi po ni CEO, base yan sa kung ano yung sinabi ng doktor. Hindi yung, Dok, bigyan nyo nga ako ng kasi magpapa-lab test ako. Hindi. Base sa result ng consultation. At yung 1,700, yung amount na 1,700, parang yun na yung maximum. Halimbawa, pa-check up ka, kailangang makita yung sumasakit yung tiyan mo o kung ano man yung nararamdaman mo. Kung ano lang yung sinabi na ipalab test sa'yo, yun lang gagawin. So, pwedeng hindi mo ma-avail yung buong 1,700. O kung ma-avail mo man yung buong 1,700, siyempre sobra, sa'yo na. Parang ganon. So, 1,700 lang yung actual na At, anong tanungin nga natin, as of May 2025, ang naka-avail na po ng serbisyo dito sa buong Pangasinan ba to? Sa Pangasinan, ang first patient encounter as of May 2025 ay 600,945 na yung naka-avail ng mga serbisyo nito sa yung services nga po ng e-consulta. Ayan. At pero sa buong region, 823,328. So kung titingnan mo yung figure, 820 out of 823,328, 600,000 po yung sa Pangasinan. So mas marami na yung naka-avail po sa lalawigan ng Pangasinan. Pero kahapon nilinaw din na kahit 5 wala pang natatanggap ang provincial government. So ang provincial government kumbaga parang nag-invest. 'Di ba? Nag-invest siya sa pamamagitan nga po nitong pamimigay nga po ng parang pamasahe o ayuda o incentive sa ating mga kababayan para lang sila makapag-enroll. Kaya na-appreciate 'yon ng PhilHealth kasi nga sabi nga nila kung sila hindi nila kakayanin 'yon na magbigay ng ganyang klaseng tulong sa mga residente para lamang sila makapag-enroll dito sa e-consulta, yung pagbibigay nga po ng e-consulta. So talagang sinuyod ang Pangasinan para lamang makapagparehistro itong ating mga kababayan. At saka hindi kakayanin kasi hindi makakamit ng PhilHealth yung kanilang goal. Yung bilang ng dapat na ma-enroll dahil nga
encouragement lang on the part of PhilHealth, encouragement sa mamamayan na magpa-enroll sila sa e-consulta program. At in-encourage nila yung mga LGUs. Oo, kasi bago ka ma-enroll sa e-consulta program, dapat PhilHealth member ka. So, sa malaking tulong, kasi kung LGU yung nagpa-enroll, sila na rin may sasagot ng capitation. Mhm. At sabi nga nila, bakit hindi, wala pa nga nababayaran kahit ano, regional vice president na yung sumagot no, kung bakit wala pa silang nabibigay sa provincial government ang gano tinggal kasi nga ayaw nilang magamit yon nung panahon, ayaw nilang ma-politicize ang PhilHealth. Parang gano'n yung programa ng PhilHealth. So iniwasan nilang hindi muna sila magbabayad para hindi nga po magamit ito sa sa politika kasi baka mamaya mas lalo ayun binayaran ng provincial government. Tapos paghihinalaan ng provincial government. Kumita si binayaran ng provincial government, tapos kumita si gobernador. Kumita si gobernador. Pero ang linaw ng paliwanag walang mapupunta sa bulsa ng ng governor. Pero yung nga sabi nga nila, yung paliwanag, may special health fund na ang provincial government. Ang probinsya nag-create ito para nasabing programa at sa iba pa. So yun ang mismo sabi nga po ni President, hindi basta-basta magagalaw na kahit sino yung pondo na yon. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa road construction, sa infrastructure. So mainly pang health-related issues lang o concerns lang pwedeng gamitin itong na to, yung pondo na to na ibibigay kung sakali kasi nga wala pa nga nabibigay ang gobyerno ay ang PhilHealth, pero ang laking pera nito kung sakasakali. Tapos kapag ganun pala andun na yung sharing ng kung paano yung sharing nasa kanila nasa kumbaga sa centralized nasa provincial government. So merong mga share ang mga munisipyo, so kung paano yung mga sharing nila parang inaayos pa rin yata, parang hindi pa perfect, sabi nga ni President. Pero yun po mga kaibigan, from the very start, ay ini-explain naman na po yan ni Governor Ramon Gico III na yun nga, yung special fund na yan para lang sa health at saka yung sharing, from the very start ay in-explain na po yan. Kaya alam naman yan ng mga municipal and city health officers, yung mga nasa health sector ng probinsya. Very clear naman yung explanation from the very start. Kaya lang nung dumaan kasi ang campaign period, meron yung mga ginawang malabo yung pag-i-explika. Pero yan po tuloy-tuloy. Pagpapatunay na itong programang ito ng provincial government ng Pangasinan ay hindi pang eleksyon, kundi ito ay pang matagalan na programa. Although, base na rin sa explanation ng PhilHealth kagabi, ay taon-taon dapat register, mai-enroll. So yung coverage ng enrollment, kung na-enroll na ngayong taon sa e-consulta program, ay that is good for 1 year. So next year enroll ulit. Ayan. At meron din sa private. So kung gusto ninyong magpa-enroll, ang provider ninyo ay ang private hospital, pwede rin. So pwede kayong pumili kung ano yung magiging service provider po ninyo. Okay? May tanong, hi, may pasok ba? Meron. May pasok ba? Okay. Wala mga bata? May pasok ba mga bata? May pasok ba? Okay. Meron. Wala pong sinasabing walang sinabi na wala holiday ngayon. Oo. Ayan. So, yun ang tanong, unang tanong. Pero basahin ko na rin yung iba pa. Binabati si Yayo Yoko Batutay. At saka, good morning girls, sabi ni Tristan Wyatt Gulay. At saka good morning daw sa ating dalawa, si Tessie Olanda Ake. Good morning po. Samantalang sina Sir August Mejia, si Ma'am Divine at ilang miyembro ng kanilang clan o pamilya, sila ay nasa Boracay. Wow. At nakikinig. Hindi. Nakita ko lang yung My Day. Okay mga kaibigan, bilis na oras natin, 5:41. DWIZ. What's up, Pilipinas? What's up,
Pilipino. Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Pilipinas, ngayon na pinangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradio team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas, ngayon na! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live
sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw sa Todo Balita. Oras po natin, ganap na alas 5:47. Okay, gusto ko ibahagi itong post naman ni Mayor Leopoldo Batawil ng Bayan ng Lingayen. Ayan, matatapos na yung kanilang panunungkulan, yung mga, excuse me, lahat ng hindi re-elected sa June 30. Yan po yung pinakahuli. Yung mga re-elected and newly elected, July 1 naman yung pag-uumpisa ng kanilang bagong termino. Sabi po dito ni Mayor Leopoldo Batawil ng Lingayen, the best chapter of my life in public service, sabi niya dito. On June 30, I will turn over to the new administration the helm of Lingayen. It will also be the start of my full-time private life after 48 years. Tagal, no? 33 years in the AFP, PCINP, PNP, 9 years in Congress, and 6 years as mayor. Sabi pa dito ni Mayor Leopoldo Batawil, as I move on the next phase of my journey, I thank God for the opportunity to have contributed to the preservation of our republic, served our people, worked and had great moment of fellowship with many people all over. Surely, together with my family, we will miss your company. And we will miss the public service of Mayor Leopoldo Batawil na nakita naman po natin kung gaano siya kasigasig, kasipag mula pa nung siya ay nakilala natin, di ba? Sa Philippine National Police. Pero ano yan, hindi pa rin yan titigil. Kasi alam mo naman natin nung pagkatapos nung pag-retire niya, di ba? So, wala pa siyang trabaho. Pero nakahanap din kaagad or merong nag-offer kaagad sa kanya. Ito yung galing ni Mayor Paul o Congressman Paul, dating congressman at ngayon Mayor Paul. Hindi yan basta-basta bibitawan ng mga kung malalaman nila na nakatenga siya o nakabakasyon, siguradong merong lalapit sa kanya para kunin yung kanyang serbisyo. Siya lang po yung police officer na ilang beses na nag-serve bilang PIO, Information Officer o spokesperson ng PNP sa ilalim ng liderato ng ilang chief PNP. Apat ba yun, sir? Plus, nakamit niya lahat ng yung minimithi ng mga police officers. Makapag-serve sa kanyang probinsya bilang provincial director, maging regional director sa kanyang rehiyon. Ayan, naging mataas yung kanyang mga posisyon na hinawakan sa PNP. Nag-serve as congressman sa kanyang distrito at bilang mayor ng kanyang bayan. Ayan, parang nakikinikinita ko na siya siyempre unang-unang gagawin. Maghahanap ng gagawin yan.
Siguro magbakasyon ng Yung sabi sandali. Pero, hindi ano yan eh, parang parang wala sa vocabulary o wala sa katawan. Wala sa katawan niya yung yung magbabakasyon at walang gagawin. Siguro alam mo naman yung may mga farm, yan. yeah. Magfa-farm muna siya, Oo. yan, habang kasi pagka nagkaedad ka na at wala ka nang ginagawa, parang mararamdaman mo parang wala ka ng silbi, parang gano'n. Pero yun nga, Hihina ang katawan. pero kapag sanay ka talaga nagtatrabaho, hanap-hanapin mo yan. Mm-mm. So meron at merong mang gawin, meron kang nagagawin si Mayor Paul. Samantala kahapon naman din, pagkatapos nga po ng press conference ng Regional Development Council. Development Council headed by Governor Matthew Manotok. Matthew Joseph Marcos Manotok. Ayun, baligtad. Manotok Marcos Luwari Ibagak. Marcos Manotok. Ayun. Nakapanayam din po natin si Congressman Marco Huangco. At excited nga siya na ibalita. Yan, siyempre naman yung kanyang mga ginagawang mga proyekto, lalong-lalo na itong pagsusulong nga po niya sa nuclear power plant. So sabi niya, parang gumaganda na yung gumaganda, parang pumapabor na, in short, parang ganoon pumapabor na sa mga gusto niyang mangyari yung tungkol nga po dito sa nuclear power plant. Sabi nga kasi nga pati mga ibang bansa, buong mundo, sabi nga niya bumaligtad na. Kumaga sa lahat sila ay gusto na nga po itong nuclear power plant. So, dito po sa Pangasinan, matagal nang yan matagal na talagang isinusulong ni Congressman Marco Huangco ito pong nuclear power plant. Kumbaga although inaamin naman niya, hindi naman siya specialist sa nuclear, pero sa pag-aaral na ginagawa niya na ilang taon na, alam na rin niya kung paano itong itong nuclear power plant na to, at kung anong dulot, may bibigyan na dulot nito sa Pilipinas. So sabi niya, para magkaroon talaga ng tunay na progreso, kumbaga to end poverty, talaga kailangan murang energy, murang kuryente. Ang mahal nga naman ang kuryente. Plus para mas yung mga investors pumunta sila dito sa hindi lang sa Pangasinan kundi sa Pilipinas, kasi sinasabi nga pinakamataas ang rate ng kuryente sa Asia dito sa Pilipinas. So kung sakali nga na magkaroon nga po ng nuclear power plant at may tuloy nga po ito sinusulong niya. Although sinasabi nga niya marami rin na may gusto na magpatayo. Yun nga lang kasi tumatagal dahil nga sa mga residente nga. Kasi yung pangalan niya kasi nuclear. Parang sasabog na gano'n. Sana hindi nuclear yung ginamit nilang term, para pag sinabi mo kasi nuclear parang nakakatakot Pangalan pa lang nun nuclear na Yun. Dito po sa Labrador nang maging maging kongresista si Congressman Mark, talagang ini-educate niya na sila kung papaano itong nuclear power plant. Kaya mismo yung mga residente doon, sila na rin yung parang gusto na rin nila. So sila na rin yung sumulat na pumapayag sila na magtayo ng nuclear power plant sa kanilang lugar dahil ang kondisyon, libre ang kuryente nila. Libre yung kanilang kuryente. So, napakaklaro kung ano yung gusto nila. At tatagal, sabi nga, sa buhay ng isang nuclear power plant, tatagal ito ng 80 years. So, ibig sabihin, parang for life. Halimbawa, yung mga ngayon ngayon, parang sinabi mo na rin na for life, na magiging libre po yung kuryente ng mga taga-Labrador. At yun siguro yung 80 years na yun yung lifespan. Correct, yun nga, nuclear power plant. Yun mismo, exactly, yun yung lifespan. Kaya libre sila ng 80 years dito sa kung may tatayo nga po itong nuclear power plant. So yun, tuloy-tuloy, sabi niya, yun yung kanyang magandang balita na gusto niyang ipaabot sa mga mamamahayag. Yun nga lang, kailangan na nga lang daw yung ito daw yun, major requirement to end poverty and enable prosperity. Palagay ko yan din yung present niya kahapon doon sa conference na mismo, meeting ng Regional Development Council. Yun na yung closed door. Yan. Gusto niya i-present yun para isulong din ng Regional Development Council. At hindi lang yon, pati kasabay na rin, sabi niya, pagsusulong sa Regional Development Council at
pagpokpok na rin, parang pagpokpok, pag-follow up na rin sa DBM, Department of Budget and Management. Yan, yung mga So, kahapon nabanggit din yung TPLEX, no? Na Oo. All praises ang chairman ng Regional Development Council, RDC, outgoing kasi last term na niya. Sa susunod, sa July, na siya, Vice Governor, si Governor Monotok. All praises sila dito sa mga connecting highways. Kasama na dyan ang Pangasinan Link PLEX Expressway. Dahil ito nga, magiging mabilis kasi yung movement ng mga sasakyan and kasama na dyan syempre ng serbisyo. At yung panalangin nila, naalala ko si Ma'am Mary Jane Ortega, yung kasama natin sa past national president Yes, PNP. Na Inner Wheel Clubs of the Philippines. Ang bagal yung umusad at makarating sa kanila sa La Union and Ilocos yung TPLEX, unahin na dun sa Ilocos Norte para mag-meet na sa gitna. Unahin na nila habang hinihintay yung pondo rito. May pondo naman sila doon. Gumawa na sila ng kanilang sariling siyempre yung PLEX kasi ating PLEX Pangasinan Link. O di sila gawin nilang ILEX, Ilocos o IS, Ilocos Sur o IN, Kantuntan, Kaulilantan. Yan. Pero yun nga, yan. Maganda yung report ng regional. Pero yun nga, yung sabi nga niya, manggagaling yun sa Ilocos, tapos ginagawa dito sa La Union. Mag-meet na sila sa Mag-meet na sa gitna. Maganda po yung sa report po ng Regional Development Council. Maganda yung yung performance o yung reports, accomplishment mula naman dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa iba't ibang bagay, kasama na dyan ang agriculture, tourism, at saka iba pa. Parang sabi niya, nangunguna pa rin sa Region 1 ang itong sa agriculture. No doubt, dahil agriculture country, kumbaga, ang Region 1. At sana, sabi niya, maging tuloy-tuloy. At hinihingi niya yung suporta at yung maintindihan ng mga taong bayan kung ano ba ang ginagawa ng Regional Development Council. Na dapat yun yung puspusang i-promote, kumbaga, para maintindihan ng marami, hindi lang, magkakaroon ng meeting ang Regional Development Council. Tapos yung napag-meetingan nila, yung output nila, halos nakakonfine din lang naman sa kanila. O kaya sa mga provincial governments, etc., etc. Pero yun po yung twin events kahapon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nangyari doon sa Lingayen, yung isa naman sa Calasiao. Ayan. At yun nga, ulitin natin, sabi nga ni Congressman, kung ayaw nila sa Bataan o tayo dito sa Pangasinan, kung sayang nga naman yung yung nandun na yung sa Bataan na bigla na lamang napigil, ang yaman natin, sabi nga, yaman natin, nagpatayo ng ganong kamahal, tapos hindi lang itinuloy. Pero, bilis pa na oras natin ha. Good morning, Madam Rose. Yan, good morning kay Kuya Benji at saka kay DC Vian. Relax ka lang. Bukas na dapat beauty ka. Good morning, DC. Ito na raw pinaka. Congratulations. Yeah. Na-imagine ko na naman yung kanyang very sweet success. Smile. Wagi smile. Ayan. Darating bukas si National President Ditas Crisostomo. Ayan. At ang daming sabi kasi ni DC, dapat at least 100 yung attendees. Umabot ng 130. Marami siyang pakakainin. Ayan mga kaibigan. Good morning Mama Ta, tsaka kay Jerome at tsaka kay Kuya Polly, tsaka sa lahat na. Kuya Benji, di kita nakalimutan. Okay mga kaibigan, tsaka lahat po natin mga listeners out there dito po sa may Malimgas, dito sa may Fernandez Street. Good morning po sa inyo. Ayan. But, specific kasi nadadaanan natin narinig natin. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po nyo nakasama sa technical side, si Ellie Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DW